Sino nga ba ang ating Panginoong Hesus? Ano nga ba ang kanyang tunay na katauhan? Siya lang ba ay isang tao na isinugo ng Diyos? O siya po mismo ang Diyos na nagkatawang tao? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang paksa na kung saan hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng marami dahil sa dami pong mga relihiyon sa ating mundo. Lalong-lalo na po pagdating sa mga Kristyanismo. Atin pong talakayin ngayon ang nakasulat sa Biblia. Sino nga ba si Jesus Christ? Siya nga ba ay isa lamang pong propeta na isinugo ng Diyos? O siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao? Ang lahat ng impormasyon mga sangkay ay mababasa natin sa Biblia. Marami mga sangkay ang nagtatalo-talo kung sino nga ba ang ating Panginoon. Sa Quran o sa libro ng mga Muslim, mga sangkay, ang ating Panginoong Hesus ay naisulat din po doon. Subalit siya lamang po ay isang magaling na teacher. O maiahalin tulad din po nila mga sangkay sa isang propeta na kagaya po ni Moses. Ang Israel naman mga sangkay, hindi naniniwala kay Jesus Christ bilang isang Mesaya. Kung kaya't magpahanggang ngayon ay naghihintay pa rin po sila kung kailan darating ang kaabang-abang na Mesaya. Hindi tinatanggap ng Israel si Jesus Christ bilang Mesaya. At magpahanggang ngayon mga sangkay, hinihintay pa rin po nila ang pagdating ng kanilang tagapagligtas. Ngunit ang hindi nila nalalaman mga sangkay, 2,000 years ago, naganap na po ang pagliligtas sana sa kanila ng isang Mesaya. Sa Biblia mga sangkay, mababasa po natin ng maraming beses na mayroon pong iisang Diyos lamang. Wala po kayong mababasa sa Biblia na sinasabi dito na mayroong tatlong Diyos. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament mga sangkay, ang tanging mababasa lamang po natin dito ng paulit-ulit ay mayroon lamang pong iisang Diyos. Kagaya po ng sinasabi sa Isaiah chapter 44, "Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last, and beside me there is no God." Klarong-klaro po ang sinasabi sa Biblia. Tandaan po natin ang salitang I am the first and I am the last. At maliban daw po sa Kanya, wala nang ibang Diyos. At ang karugtong ng bersikulong ito sinasabi, "And who as I shall call and shall declare it and set it in order for me, since I appointed the ancient people and the things that are coming and shall come, let them show unto them. Fear ye not, neither be afraid. Have not I told thee from the time, and have declared it? Ye are my witnesses. Is there a God beside me? Yeah, there is no God. I know not any." Wala daw po siyang kilala na Diyos maliban sa Kanya. So dito pa lamang po mga sangkay sa bersikulong ito, na build up na po natin na mayroon lamang po talagang nag-iisang Diyos at wala na pong iba. Wala na pong pwedeng tumindig na ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. Ang Diyos na ito ay naglikha ng lahat ng bagay sa buong daigdig at sa lahat ng mga nakikita po natin sa kalawakan. Siya lamang po ang nag-iisang Diyos na tinutukoy ditong I am the first and I am the last. So sino nga ba si Jesus Christ? Ano nga ba talaga ang kanyang totoong katauhan? Mamaya malalaman nyo mga sangkay. Sa Israel, tinuturo po sa kanila mula pa po noon na mayroon lamang pong nag-iisang Diyos. Simula sa pagkabata, alam na po nila na mayroon lamang pong nag-iisang Diyos at wala na pong iba. Sapagkat yan po ang ipinakilala sa kanila. Simula pa po kay Abraham hanggang sa namulat po ang lahat ng mga Israelita. Ang katuruan na mayroon sila mga sangkay ay kumikilala lamang po sa nag-iisang Diyos. Kung kaya't mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Sapagkat hindi po talaga sila maniniwala kung sasabihin mong dalawa ang Diyos o tatlo ang Diyos. Nag-iisa lamang po ang Diyos na kinikilala nila. Magpahanggang ngayon. Kaya nga po nung nagpakilala si Jesus Christ sa Israel, ang dahilan kung bakit po siya pinapako sa krus, dahil para sa kanila nilalapastangan nito ang totoong Diyos. Sapagkat pinakilala ni Jesus Christ ang kanyang sarili na siya ay Diyos. So sino
Sino nga ba talaga ang totoong katauhan ni Jesus Christ? Ayon po sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Nabanggit po mismo sa bersikulong ito, mga sangkay, na mayroon daw pong isang batang ipapanganak, isang batang lalaki na siyang mamamahala, at tinawag po ang kanyang pangalang Kamangha-mangha, Tagapayo. At nabanggit po mismo dito, mga sangkay, ang salitang Makapangyarihang Diyos at Walang Hanggang Ama. Lalo po nating na-build up ngayon, mga sangkay, na si Jesus Christ, siya nga po talaga ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil ayon po dito, mga sangkay, siya ay makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Ang bersikulong ito ay hindi po matitibag. Malabo po, mga sangkay, sapagkat napakalinaw. Ang Biblia ay tumutukoy lamang po sa nag-iisang makapangyarihang Diyos at nag-iisang walang hanggang Ama. Siya po ang Diyos na tagapaglikha. At dito, mga sangkay, tinukoy kung sino itong bata. At ang batang ito, mga sangkay, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Mababasa po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 ng klaro na sinasabi po dito, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos daw po, mga sangkay, ay nagmanifest o nagkatawang tao. Nabanggit po mismo, mga sangkay, na klaro na ang ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao at walang iba kundi si Jesus Christ ang tinutukoy po dito. Ayon po sa John chapter 8 verse 58, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Bago pa raw po ipanganak si Abraham, nandyan na ang ating Panginoong Jesus. May iba, mga sangkay, may misunderstanding pagdating po sa bersikulong ito. Isa sa kanilang nirarason na si Jesus Christ nga daw po ay ang tinatawag na little God. Siya rin daw po ang Diyos, pero mas maliit siyang Diyos kaysa sa tagapaglikhang Diyos. Ngunit wala po tayong mababasa sa Biblia, mga sangkay, na si Jesus ay isa pong maliit na katauhang Diyos. Sa Genesis, mga sangkay, mayroon pong nabanggit dito kung papaano nilikha ng Diyos ang tao. May mga nagsasabi, mga sangkay, na ito daw po ay nagpapatunay na mayroon pong tatlong personang Diyos, sapagkat may nabanggit dito ang ating Panginoon. Ayon po kasi sa Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Dito na po, mga sangkay, kanilang pinagdidiinan na mayroon nga pong tatlong personang Diyos, sapagkat sinabi daw po dito na let us make man in our image. Sino daw ba ang kinausap ng ating Panginoon? Wala pong direktang bersikulo sa Biblia, mga sangkay, nakausap ng Diyos ang sinasabing iba pang personang Diyos, kagaya po ni Jesus Christ. Ang pupwede po nating mabanggit, mga sangkay, o teorya sa bersikulong ito, kung sino ang kinakausap ng ating Panginoon, pupwede pong ang mga angels na mga kasama niya. Sapagkat wala pong detalye dito na sinasabi na ito po ay iba pang mga personang Diyos na nakakausap mismo ng Diyos na naglikha ng tao. Isa sa katanungan ng iba, mga sangkay, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya nananalangin sa Diyos? Isa sa mga napakasimpleng paliwanag dyan, mga sangkay, ang ating Panginoon ay nagbigay ng halimbawa sa lahat ng tao na bilang isang totoong tao, siya po ay nananalangin din sa Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Gumagawa po siya ng mga halimbawa sa lahat ng mga tao na dapat lang naman lumuhod sa Diyos at manalangin. At alam po natin, mga sangkay, na sa isang Diyos ay wala pong imposible. Lahat po ay pupwede niyang gawin, mga sangkay. Ang ating Panginoong Hesus ay totoong tao. Ilang beses din po yan nabanggit sa Biblia, mga sangkay. Ang ating Panginoong Hesus ay nagutom, nagalit, napagod, at marami pa pong beses, mga sangkay, naramdaman ng ating Panginoong Hesus ang nararamdaman ng isang tao, sapagkat sa katauhang iyon, mga sangkay, siya po ay totoong tao. Pero hindi ibig sabihin nun, mga sangkay, na hindi na po siya ang Diyos, sapagkat klaro ang sinasabi ng Biblia, mga sangkay, sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ilang ulit din po nabanggit yan sa Biblia, mga sangkay, na mayroon lamang pong iisang Diyos. Ayon po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa
mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Hindi po pwede kasi mga sangkay na isang normal lamang po na tao na makasalanan ang mag-aalay ng kanyang sariling dugo para matubos ang sangkatauhan. Kailangan dito mga sangkay ng isang perpektong paghahandog para matubos ang tao. Kung kaya't mga sangkay, kinailangan ng magkatawang tao ng ating Panginoong Hesus para po sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan. Kung kaya't siya po ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Si Jesus Christ po ang nagdala sa tao mga sangkay mula sa kasalanan patungo sa kaligtasan, sapagkat ganun kamahal ng ating Panginoong Hesus ang sangkatauhan. Isa sa patunay mga sangkay na ang ating Panginoong Hesus ay siya ring Diyos, sapagkat ito po ay ipinahayag mga sangkay sa Book of Revelation. Ang Panginoong Hesus na namatay at nabuhay muli mga sangkay ay sinasamba ng mga anghel sa Book of Revelation. Sa pahayag o Book of Revelation chapter 1, sinasabi po dito, pagkakita ko sa kanya para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So sinabi po mismo mga sangkay ng ating Panginoong Hesus dito na huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. Kung babalikan po natin ang sinasabi sa Biblia, sa Book of Isaiah, sinabi rin po dito mga sangkay, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. So lalong naging klaro sa ating lahat mga sangkay na si Jesus Christ nga po ang Diyos na tinutukoy mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ilang ulit pa po mga sangkay nabanggit ito sa Biblia ang salitang I am the first and the last. At maraming beses mga sangkay mababasa sa Biblia na ang mga anghel ay nagwo-worship, nagpupuri sa ating Panginoong Hesus. Maging sa Book of Revelation, nakita po mismo mga sangkay na ang mga anghel ay nagbibigay papuri sa ating Panginoong Hesus. Ayon po dito mga sangkay sa Book of Revelation chapter 4 verse 8 hanggang 9, each of the four living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne and who lives forever and ever. So maganda mga sangkay na napag-uusapan o naiintindihan po natin kung sino ang ating Panginoong Hesus. Nang sa ganon, nagkakaroon po tayo ng klarong kaalaman pagdating po sa ating pagsamba sa tunay na Diyos. Sapagkat bilang isang tao, dapat lamang na makilala natin kung sino ang dapat sambahin at kung sino ang dapat kilalaning Diyos. Ano po ang inyong opinyon sa ating napag-usapan ngayon? Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.